morning everyone. Ito po ang inyong lingkod, si Pastor Ruel Camia po mula po dito sa Winnipeg, Manitoba, Canada para po sa ating pag-aaral ng Salita ng Diyos. Ngayon pong umaga, welcome po sa Tinig ng Pag-asa. Isang maulap na umaga po dito sa Winnipeg. Kumusta po kayo mga kapatid? Dalangin ng aking puso na nawa po ay nasa maayos po kayong kalagayan. Friday na po at bukas po ay weekend at kapag weekend wala po tayong Tinig ng Pag-asa pag Saturday at magpapatuloy na po tayo uli nito sa Monday. Pero huwag niyo pong kalimutan na dumalo sa atin pong mga pagsamba sa Tinig ng Pag-asa online worship sa Sunday, alas 8 po ng gabi dyan sa Pilipinas at alas 7 naman po ng umaga dito po sa Winnipeg. So ngayon pong umagang ito magpapatuloy tayo sa ating aralin at nasa part 5 na po tayo ng atin pong topic na 5 sure signs you've been hooked by the prosperity gospel. Mga palatandaan, mga sinyales na kayo ay nadali, na-scam o nadaya ng prosperity gospel. May mga palatandaan ho naman kasi talaga na ang simbahan ay prosperity kapag wala na pong ginawa kung hindi talagang magsermon ng tungkol sa prosperity. At nasa huling palatandaan na po tayo, ito po ay ang tinatawag na you know that you are hooked by prosperity gospel when there are heavy emphasis on the importance of giving. Ito po ang isa sa pangunahing karakteristik ng prosperity preaching na ang lagi pong binibigyan ng emphasis ay ang kahalagahan ng pagbibigay. There have been several tele-evangelists, people with spiritual authority, who twist God's word to manipulate the minds of the innocent viewers or the innocent believing people that God blesses those God favors most with material wealth. Lagi po nilang sinasabi mga kapatid na ang Diyos ay nagpapala ng mga material na bagay. They tell their congregation that prayer and donation will increase their material wealth. Simply by giving more money, they will receive more money and more blessings. Ito po yung isa sa karakteristik ng prosperity gospel. Magbigay ka at ikay pagpapalain, ang susi ng iyong pag-asenso ay nasa iyong pagkakaloob. Narinig nyo na po ba yung seed money? Yun pong mga katagang seed money ay common sa mga Pentecostals at common po sa mga prosperity preaching church. Magtanim ka ika and you will receive. Magbigay ka and you will receive more abundantly. Yan po yung lagi nating naririnig. Sa Pilipinas po mga kapatid, ang sentro ng ating pag-aaral ngayon, nung isang araw po naman ay tumalakay tayo at nagbigay na po ng mga pangalan ng mga sikat na mga prosperity preachers dito sa Amerika, sa Canada at sa Western country. Ngayon po naman ay tingnan natin ang pamamayagpag ng mga prosperity preachers sa Pilipinas. Hindi ko po alam kung inyo pong mapipinpoint sa Philippines kung sino ang prosperity preacher. Pero ang isa sa pangunahin dyan na talaga naman na mayagpag at kumalat hanggang sa ibang bansa ay nakarating ay walang iba kundi ang prosperity preacher na walang iba kundi si Mike Velarde. Mahusay ang plataforma ni Mike Velarde, ginamit niya ang Catholic Church bilang sakayan. Libre ang kanyang building na ginagamit, libre ang kanyang mga ginagamit na dausan ng kanyang mga gawain kasi simbahan mismo ng mga Roman Catholic ang ginagamit niya. But basically, siya ay wala namang koneksyon na talaga sa loob ng simbahan at bilang lay preacher ay mas makapangyarihan siya kesa sa mga pari na ginagamit niya para magmisa before his preaching, before his crusade. No? Kung mapapansin po ninyo, mahusay ang pagkakaprograma ni Mike Velarde. Tatawag siya ng isang pare, minsan medyo ma-impluensyang pari pa nga. At pagmimisahin niya, pagkatapos makapagmisa ng pare, tatayo na si Mike Velarde, puting-puti ang kasuotan, naka-millionaire clothing kung tawagin, at tatayo doon sa podium sa harapan ng napakaraming mga tao na ang lahat naman ng naandoon mostly ay may inaasahan.
mga mahihirap, mga kababayan nating hikaw sa buhay, mga kababayan nating galing sa mga probinsya na may mga pangunahing layunin. Hindi ang para sumamba sa Diyos, hindi ang para purihin ng Diyos, kundi ang pangunahing layunin na makakuha ng mga pangako nitong si Mike Velarde. Pangako ng kagalingan, pangako ng pagpapalang material, at kung ano-ano pang mga pangako na hinuhugot sa Biblia out of context na pinapaniwalaan naman ng mga tao. So ang pioneer when it comes to prosperity preaching sa Philippines, yan pong si Mike Velarde. At yan po ay sinundan na ng iba't ibang mga pastor pa. Sinundan ng iba't ibang mga leaders, at ngayon po ang isa sa sumunod sa yapak niyan na Roman Catholic din ay si Bo Sanchez. Ano po? Yan pong si Bo Sanchez. I don't know kung kilala niyo po yan, pero hindi ko po alam kung anong doktrinang pinaniniwalaan yan. But basically, yun pong kanyang itinuturo ay malinaw na prosperity gospel. Bo Sanchez has written many books, and we have chosen 6 that directly relate to financial and spiritual success. Yan po yung sentro ng kanyang pagtuturo, usaping pera. At tingnan niyo po yung mga librong na isulat na ni Bo Sanchez. Ni-research ko po ito. Ito po ang ilan. Una, 8 Secrets of the Truly Rich. Wow! Sumunod, How You Can Create Material Wealth and Gain Spiritual Abundance at the Same Time. 8 Habits of the Happy Millionaire. Create Your Wealth God's Way. How to Prosper. Learn a simple 5-point system to change your financial life forever. How to make a blessing magnet, or how to be a blessing magnet. 8 simple steps to attract the miracles you need every day. The Abundance Formula. And the 4 simple steps that make good people rich, and how good people like you can become rich. Just follow the 4 simple laws of wealth. Yan po yung mga libro ni Bo Sanchez. At napakadami po mga libro na yan. Hindi pa ko kasali dyan yung iba. Yan lang po yung mga libro na may kinalaman sa pera. And the author whose writing are worth analyzing also, other than Bo Sanchez, is no other than Pastor Chinquitan. I don't know kung kilala niyo si Pastor Chinquitan. Si Chinquitan, who began as a career as a pastor for Victory. No, Victory, by the way, is among the biggest mega churches in the Philippines, with members who are generally young and university educated. No, ito pong simbahan na ito ay makikita na halos sa iba't ibang parte ng Pilipinas. No, ang mga ginagamit na location ng Victory, no, ay yung mga city centers, mga malls, university campuses. At the front page of this website welcomes the visitors as follows: helping you become wealthy and debt-free. Tingnan niyo po yung yung website ni Chinquitan. Yan po yung bubuka na sa inyo. In the background are moving images of his various speaking engagement which allude to his success as a media personality, as a pastor, as a life coach, at kung ano-ano pang mga bagay. But his website downplays his evangelical identity. Ngayon nga, hindi mo malalamang pastor siya. On the sideline, tinatago niya ito. Ito ay strategic move to engage other sectors. Hindi lang yung evangelical at Christian world, kundi ang business sector pa rin. At sa katunayan, his website also features the biggest Philippine companies. Andun po ang Jollibee bilang lugar kung saan siya laging regular speaker, Philippine Airlines, Shangri-La Hotel, at mga resorts. Yan. And yet, the religious element is clear in his writings. He is the author of many books on spirituality. He is an author of many books like Financial Freedom. At 7, yung libro nitong si Chinquitan na atin pong titingnan. Yan po yung libro ni Bo Sanchez. Ito naman po ang libro ni Chinquitan. Yan. 1, For Richer and
for poorer. Why the rich get richer and the poor get poorer? Rich God, poor God. Why God wants you to prosper? How I made my first million through direct selling and how you can too. Till death do us part, practical step to financial freedom, raising up money-wise kids. 10 enriching money lesson to teach your kids always chink. How to inspire yourself to inspire others. And pampito, secrets of the rich and the successful and happy wife, happy life. Ayan po yung mga libro. All about money. Si Bo Sanchez at si Chinky Tan are well-known figures with massive following, makes their writings far more influential than the institutional statement of the Catholic Bishop Conference of the Philippines. Yan pong si Bo Sanchez, si Mike Velarde, hindi po yan mga pare. Yan po ay mga lay ministers. Pero pagdating sa Roman Catholic Congregation, aba, sila po ay mas makapangyarihan pa kaysa sa Catholic Bishop of the Catholic Bishop Conference of the Philippines. Sabi nga, in a tangible manner, both Bo Sanchez and Chinky Tan are shaping the very character of the prosperity gospel in the Philippines. Dahil matagumpay po itong mga pastor na ito, matagumpay po itong mga speaker na ito, sila po ngayon ang nagiging basihan kung papaanong bilang pastor ay yayaman din. Their books explain their ideas cogently, which allows us to characterize their prosperity-oriented messages systematically at kung paano nila talaga ginagamit ito to influence other people. No? So, sa Pilipinas, maikukumpara mo ang katayuan ni Bo Sanchez, ni Chinky Tan, yan, kina Joel Austin, yan, kina Creflo Dollar, mga charismatic preacher po yan na ginagamit ang pulpito para po sa pagpapalaganap ng kultong prosperity preaching. Yan. So, ngayon po mga kapatid, ay titingnan natin kung ano ba talaga yung ethics ng kanilang mga itinuturo. Simulan po natin doon sa tinatawag na the prosperity ethic. So, the new prosperity gospel or the new prosperity gospel in the Philippines has three main characteristic. Mahalaga po na makita natin ito bilang mga pastor at bilang mga mangangaral ng Ebanghelyo. Para ma-identify natin, kayong mga miyembro, mahalaga rin ito na makita ninyo para ma-identify ninyo kung yung pastor ninyo ay patungo na sa pagiging Bo Sanchez o pagiging Chinky Tan o Mike Velarde. So, ano po yung karakteristik ng prosperity preaching? Tatlo po yan. 1, believing right. 2, thinking right. And 3, doing right. Yan po ang karakteristik ng Philippine prosperity preaching. Tatlong bagay po yan. So, believing right, thinking right, doing right. Ano po ang ibig sabihin yan? The first one is having the right beliefs about the morality of wealth. Lagi nila pinagdidiinan yan. Kailangang magkaroon ka ng tamang paniniwala tungkol sa moralidad ng pera. That is the first one. Believing right. Sumunod, thinking right is about internalizing positive thoughts about becoming wealthy. You need to believe and you need to internalize the belief na ikaw ay yayaman. Paniwalaan mo na plano ng Diyos ang pera at paniwalaan mo na bibigyan ka ng Diyos ng pera at magagawa mo ito sa panghuli by doing right, following practical steps in acquiring wealth. Diyan po umiikot yan. Plano ng Diyos ang iyong pagyaman, tanggapin mo ang plano ng Diyos sa iyong pagyaman, sundin mo kung paano ka yayaman. Iyan po ang paikot-ikot na karakteristik ng prosperity preaching.
Taken together, all these three provide the religious justification for the aspiration to become wealthy and the financial management practices that believers should adopt. Kaya, lagi nyo na rin po marinig ito sa mga G12 pastor. Disenyo ng Diyos yan. Plano ng Diyos yan na ikay yumaman. No? The new prosperity gospel, in other words, is not only about believing, confessing, and giving. It is a work ethic that marries biblical principles with financial management. Yan po mga kapatid. Kaya kung i-analyze nyo yan, napakagagaling nilang mga pastor kumpara natin sa mga apostol at sa mga alagad ng Panginoong Hesukristo. Para bang lumalabas na na-miss ni Peter, na-miss ni Paul ang mga prinsipyong ito at hindi nila ito natutunan. Kaya ngayon, sila yung mga makabagong tagapagturo sa mga lumang propeta at lumang mga disipulo. Kasi yung mga naunang mga apostol, mga naghirap ang buhay nila, palpak sila. Hindi nila nakuha ang turo ng Diyos. At sila ngayon ang mga makabagong propeta, makabagong preacher, na nasalo nila ang mensahe ng Diyos tungkol sa pagyaman. Wow. Diba? So the aim of Bo Sanchez and Chinkitan is clear. They want people to have financial freedom while achieving spiritual well-being. Despite their denominational differences, their message on prosperity and spirituality converge. Bagamat magkaiba yan, Katoliko yan si Bo Sanchez, si Chinkitan victory. Alam niyo namang isang magkahiwalay yan. Pero yung sistema ng pagsisermon, sistema ng preaching, hindi, it transcends to denominational belief. Nakuha niyo po? Minsan po, hindi na nga, sa mga simbahang ito, hindi importante ang doctrine. Hindi importante ang pinaniniwalaan. Hindi importante kung ano yung simulain ng pananampalataya. Ang importante ay ang tatlong bagay na ito na kailangan ma-inculcate sa isipan ng mga miyembro. Po? Right belief, no? Yung tinatawag na tamang paniniwala, believing right, yung having the right beliefs, no po? Tapos internalizing positive thoughts and do the practical steps in acquiring wealth. Kaya kung titingnan nyo, prosperity preaching is all about money. It's all about me. It's all about my well-being. It's all about having the right, having the physical, material desire of people. Kaya nakakalungkot mga kapatid. Isa-isahin po natin tingnan yan. Yung una, ano po? Believing right. Ano bang ibig sabihin yan? Believing right. Sabi po ng mga prosperity preacher, a proper mindset is necessary to experience God's blessing. Yung dohong tamang paniniwala, proper mindset, ay kailangan para ma-experience ang God's blessings. Mukhang tama, ano po? So the theological premise is not new. God is a rich God. Yan ang turo. And if God is rich and God loves me, therefore, God will give me what I want. Yan po yung laging naririnig. Ano po? Because if I am faithful, God will bless me. So, ano po ang mga ginagamit nilang mga talata dyan? Gamit na gamit dyan yung Deuteronomy 8:18. Deuteronomy 8:18 are used to demonstrate that wealth is God's divine favor. No? So, God's divine favor and God will demonstrate His love by blessing you. But worth noting also is Chinkitan and Bo Sanchez assertion about having a specific mindset. Kung ang Diyos ay mahal ka at pagpapalain ka para makuha mo yung pagpapala na yun ng Diyos, kailangan meron kang proper mindset. Hindi lahat ng tao
tatanggap noong kayamanang yon, kailangan mo ng proper mindset. Dito na sila papasok ngayon. So, Chinkitan writes about the link between having a proper mindset and pursuing the proper action to achieve results. Para kay Chinkitan, in order to be rich, we must start with a healthy, right mindset in regards to money. To have a right mindset is to use the Bible as a reference for the wealth of wisdom it holds about money and success. Gagamit ng mga talata sa Biblia. Gagamitin yung talata ng Biblia para isalansan sa kanya ng paniniwala na ang Diyos ay magpapala ng material wealth. The same is true with Bo Sanchez, who in explaining financial blessings suggests that to receive blessings begin with having a mindset to create money. Having a mindset to create money. Ibig po sabihin niya, talagang wala ka nang iisipin kundi pa paano magkapera, paano kayayaman, paano aasenso ang buhay mo. Punuin mo ang utak mo with that kind of a mindset. Parang malayong-malayo yan sa nababasa ko sa Biblia na sinasabi ng Panginoong Hesukristo, ang punuin natin ang ating mga isipan ng hindi mga bagay tungkol sa mundong ito. Hindi ng mga bagay na nandito sa mundo na kung saan mabubulok, magkakatanga, at hindi naman natin madadala sa langit. So, sa layunin ito, binigyan nila ng definition kung anong kayamanan. Kaya, sabi nila, what then is the purpose of wealth? Magandang tanong yan. So, nagbigay ngayon si Bo Sanchez ng kanyang purpose para sa kayamanan. For both, for Bo Sanchez and for Chinkitan, sabi nila, wealth is part of God's blessing and must never be self-serving. It must be used to help or bless other people. Kaya pag nagmensahe, plano ng Diyos na kayo'y payamanin, plano ng Diyos na kayo'y umasenso, at kapag kayo'y umasenso na, ano purpose ng Diyos pag kayo'y pinayaman? Dito na ngayon sila papasok. They will cite 1 Timothy 5:8. Ano po? Both underscore wealth as a means to serve and enrich others, to bless the poor and to prosper others. To be mindful of such purpose is to avoid materialism. Examples of initiatives that can satisfy the purpose of wealth include giving funds to church ministries and supporting charity institutions. Ang tanong, narinig niyo na ba kina Bo Sanchez na pagkay pinayaman ng Diyos while they are preaching, ibigay nyo mga kaibigan, mga kapatid, yung inyong wealth sa simbahan ninyo? No. They will encourage them, the people, to support their ministries. To support them. In fact, alam niyo po ba na itong mga preachers ng prosperity, lagi po yang meron tinatawag na partner foundation. Tingnan niyo po yung JIL. Katakot-takot na foundation. Si Mike Velarde, katakot-takot na foundation. Si Bo Sanchez, meron po siyang tinatawag na Anna Wim Foundation. Alam niyo po ba na sa Pilipinas, ang isa sa daanan ng mga kinukurakot na pera ng mga politiko ay ang mga foundations. Diyan po pinapadaan, mga kapatid, ang mga special projects. Kunwari, i-donate sa foundation, kalaunan sa dulo nun ilalabas din para sa kanila. Trabaho yan ng mga corrupt politicians. Kunwari, ginamit ang foundation para sa paglabas ng pondo galing po sa pinanggagalingan ng pondo. Pero sa dulo nun, may tagakuha rin doon si congressman, si senator ng pera na ilalabas pabalik sa kanila. Ang foundation sa Pilipinas, most of them daanan lang ng money laundering.
para nga naman malinis ang pera. Ganyan din ang trabaho ng mga prosperity preacher na yan sa Philippines. Ewan ko po itong si Oriel Balano kung ano na ang foundation yan. Po, hindi naman ako sigurado kaya hindi ko siya ginamit. Pero most of the prosperity preachers in the Philippines, they use their own foundation para daluyan ng mga donations. Palalabasin, itong foundation na ito, may pabahay, merong pagtulong sa mahihirap, sa mga batang pulubi, daanan lang po yan. Doon ipinapasok yung contribution dahil ang mga foundation tax-free. Tax-free. No? Para kay Chinkitan, money is meant to be enjoyed. Money is to be shared and used to serve other people by meeting their needs. No? Chinkitan claims that money, if used properly, can bless the world. Both authors caution their leaders about their motives since money itself is not inherently evil. What is clear here is that both give moral dimension to the acquisition of wealth. Hindi naman po derechahan kasi mahahalata naman sila kapag derechahan na lagi na lang pinag-uusapan ay pera at para na lang sila yumaman ng yumaman. Hindi. No? Subtle yung approach na kapag kayo yumaman, gamitin niyo yung kayamanan ninyo sa pagbibigay naman sa mga institusyong katulad namin. Yan. So, they will use biblical principle para mangyari din ang kanilang mga kagustuhan. So, this is not to discount tithes and offerings. Iba pa ho yung tithes and offerings diyan, mga kapatid. Kaya po mga kapatid, kung papansinin ninyo, yan pong mga prosperity preacher na yan, no, ay matatalino. Kasi alam nila, yung tithes and offerings, most of the time, it will go to the institution, it will go to the church. Hindi yun mahahawakan ng mga pastor na yan. No? Kasi minsan, yung mga pastor, sinusweldohan lang po yan ng institusyon. So, kaya po, most of the time, ang ginagawa niyan, ng mga prosperity preacher na yan, aside sa pagtuturo ng tithes, ng offering that goes directly sa kaban ng simbahan, magtuturo pa yan ng mga prinsipyo na pagpalain mo si pastor mo, i-bless mo yung pastor mo, no? Pag pinagpala mo yung pastor mo, lalo kang pagpapalain. Kaya, ang kakapal niyan, sila po yung matatapang na mag-sermon tungkol po sa blessing na dapat ibinibigay mo sa mga pastor. Sino ba yung pastor? Di ba sila yung pastor? No, ako po ay mahigit na pong magku-40 taon na po akong pastor. Hindi ko pa ho na-sermon sa pulpito na pagpalain nyo si pastor. Pagpalain nyo at bigyan nyo ng magandang sweldo si pastor. Bigyan nyo si pastor ng sasakyan. No? Bigyan nyo ng magandang tirahan. Bagamat totoo na yung pastor ninyo, representation ng itsura ng simbahan ninyo. Pag yung pastor nyo naman mukhang kahabag-habag, kaawa-awa, representation nyo ng simbahan yung kahabag-habag at kaawa-awa. Pero wala ho akong lakas ng loob para sabihin nyo sa aking kongregasyon. Kasi alam ko naman, matatalino naman yung mga miyembro Alam naman nila kung ano yung karapat-dapat sa manggagawa. Alam naman nila kung yung manggagawa ay talaga naman ginagawa yung kanyang magagawa para sa gawain ng Panginoon at lumago naman yung gawain dahil sa tulong ng pastor at sa kanyang pagsusumikap. Dapat lang naman talaga siyang gantimpalaan. Pero kakaiba itong mga prosperity preacher na ito. Talagang they give more emphasis on blessing the pastors. Kaya ito yung ito yung pangati ng mga G12 Meron po akong narinig na pastor na sinabi, pinangako sa kanya ng isang G12 mentor sa Pilipinas na payayamanin kita. Okay, can you imagine that? Ang lalakas ng loob na magpapayaman ng mga pastor. Sumapi ka lang sa amin sa G12, gayahin mo lang kami. Just follow us and you will be wealthy. Yan yung overcoming theme ng mga prosperity preacher at ng G12 Church. Po, yan po yung una. Believing right. Second, thinking right. No? Kaya ito po pala. For both Boss Sanchez and Chinkitan, money given to God is investment with the greatest possible returns that no other investment can match.
Kaya mahalaga, tinuturo po nila yan. Sabi nga, although neither claims that giving money to God through the church extracts physical return from God, both still emphasize the analogy of sowing in which your harvest will be determined by your giving. Si Bo Sanchez nga claims the law of reciprocity. Ano ibig sabihin ng law of reciprocity? Ito po yung kung anong ibinigay mo, yun din ang iyong tatanggapin. Ito po, which characterize giving and receiving as an irrevocable principle. Believers can expect the blessings to be more than what they have given. Siksik, liglig, umaapaw. Kaya laging andiin, kung wala kayo tinanim, wala kang aanihin. Pag wala kayo binigay, wala kang tatanggapin. Pag hindi ka nagbigay ng marami, hindi ka tatanggap ng marami. Kaya iyan po ang laging laman ng mga mensahe niyan. At kailangan mo yang paniwalaan. You need to believe that. Kaya marami yung mga mananampalataya ngayon ganun. Paano naman yung ibang wala talagang maibigay? No? Kanino ngayon mapupunta ang sisi? No? Sasabihin nila, kasalanan mo yan. Kaya kaganyan, kasalanan mo. Kasi, dito papasok yung pangalawa, hindi ka nag-iisip ng tama. No? You need to think right. So the prosperity ethic also encourages believers to internalize a specific mindset about getting rich. Paniwalaan mo at lagi mong isipin. Kasi kung pinapaniwalaan mo, dapat iniisip mo. Ganun ba yun? Ganun ang turo. Kaya nga po, to be sure, both Chinkitan and Bo Sanchez believe that God desires people to prosper. Ito na ang Jeremiah 29:11 na tinalakay po natin noong isang araw. Gamit na gamit sa mga prosperity preacher ang Jeremiah 29:11. Alam nyo na naman kung ano yan. Hindi ko na kailangan explain yan. They boldly describe God as a business partner. Kaya lagi po yung sinasabi, makipag-partner kayo sa Diyos. Pag Lord ang business partner mo, si Lord ang bahala sa business mo at kung ano-ano pa. At ito po mga kapatid, ay encouragement who gives people the ability to produce wealth. They also believe that God would not bless people without preconditions. Hindi ka pagpapalain ng Diyos kung hindi mo na-meet yung kondisyon. At ang isa sa kondisyon, you need to have the right attitude. Right attitude is imperative. Right thinking is important for you to be blessed. No? For example, Bo Sanchez rejects what he characterized as bahala na attitude of many Filipinos. Or come what may. Di ba? So, hindi dapat tayo, tama naman yun, hindi naman tayo dapat nag-iisip ng bahala na. But he persuades his reader to be open to acquiring new skills since God designed us to work and trust, not just trust to trust. Nais niya na, kumilos tayo, magtrabaho tayo, at hindi lang umasa. Huwag nang ilagay sa, huwag ilagay sa bahala na. Yan, maganda naman yung niya, no? In his worldview, having positive attitude, no? Having positive attitude is what attracts favorable opportunities to be successful. Bo Sanchez thus claims that when you send out a wish, you move the universe to action. Po? And Chinkitan echoes this point by calling on his readers to renew their thought life by adopting a money mindset. Yan, mga kapatid, ang parating naririnig. Sa mga, kaya kung kayo mahilig makinig dyan, kay Chinkitan, kay Bo Sanchez, yan lang po maririnig nyo dyan. It's all about money. Now, how does belief affect prosperity? How does belief affect prosperity? Ayon po kay Bo Sanchez,
The seed of prosperity will grow to the size of your belief. Wow! Yun daw pong paglago ng iyong kayamanan ay nakadepende sa laki ng iyong paniniwala. To illustrate this, no? Ito maganda niyan eh. Merong kwento si Boss Sanchez about a woman, about Marion Luna, no? Marion Luna Brem. Ito pong kapatid na ito ay na-diagnose with terminal cancer. No, ito pong si Marion Luna. Na-diagnose po siya with terminal cancer and divorced her husband. Nakipag-divorce siya sa kanyang asawa nung nagkaroon siya ng cancer. She incurred huge hospital debt as a result. Very desperate, si Brem decided to find a job. But she was rejected more than 16 times. In spite of the failure, si Marion Luna carried on with a changed mindset, believing that this should not be the end of her story. After being given 2 to 5 years to live, now Marion managed to live longer and become successful by building a business empire with millions in annual revenue. And with this inspiring story, Sanchez persuades his readers that nothing is impossible for a person with strong determination. Kaya punong-puno ang mga prosperity church ng mga patotoo ng success, patotoo ng pagyaman, patotoo ng pagtatagumpay. Ang tanong, pwede po ba nating gawing doktrina na prinsipyong pinaniniwalaan ang patotoo? Yun po bang patotoo ng buhay ni Job? Patotoo ng buhay ni Jose? Patotoo ng buhay ni David, ni Samson, ni Noah? Ay pwede nating angkinin na sarili din nating karanasan. Mga kapatid, kung yun nga mga yon, magkakaiba ng karanasan. Yun nga hong mga disipulo, magkakaiba ng karanasan. Isa lang hong ibig sabihin, hindi natin pwedeng gawing doktrinang pinaniniwalaan na aangkinin na pwedeng mangyari sa atin ang mga karanasan ng sinumang tao. Kasi ang realidad, may kanya-kanyang pagkatawag, may kanya-kanyang gawain, may kanya-kanyang layunin ang bawat isa sa atin sa mundong ito. Amen? In other words, in the prosperity ethic, it is not sin that is the hindrance to blessing. Binibigyan nila ng emphasis na ang hindrance to blessing ay ang attitude ng tao. Kaya, man can alter his world by altering his mindset. Yun po yung kanilang challenge. That people are not open to learning and that they are undisciplined are part of this poverty mindset. Kaya kayo mahirap kasi hindi kayo naniniwalang kayo mayaman. Kaya mababago ang kahirapan sa paniniwalang mayaman ako, yayaman ako. Baguhin mo yung isipan mo, hindi ka mahirap. Parang si Balano lang yan, yung turo ni Balano, hindi ka pang 5,000, pang 5 million ka. No, yan po yun. Yan po yung parati nating naririnig sa mga prosperity preacher. Thinking right. Yan. So, thinking right is an innovation on itself to the older forms of the prosperity gospel that ask believers to strengthen their faith by memorizing and confessing scriptures. Gagamitin lang yung mga scripture. Memorize mo ito. Para bang ano yan? Para bang medicine. Pag medyo nanghihina ka, take mo tong medicine na to. Basahin mo tong scripture na ito. Ganyan po ang labanan ngayon mga kapatid. Ang scripture ay ipinababasa mga piling mga talata para ano? Para baguhin ang mindset. Mga kapatid, hindi po iyon ang layunin ng banal na kasulatan. No? The battleground, in other words, is not with the confession, but with goes on in a person's mind. The Bible must not be like just a medicine that we will take when we need it. The Bible is a confession of faith. Ano po? Ang Biblia ay binabasa
ayon sa orihinal na konteksto nito at hindi yung mga talatang gusto lang natin para tugunan ang ating pangangailangan. So while the prosperity ethic is on the surface an aspiration to be wealthy because it is God's will, it is at its core a longing for redemption not from sin but redemption from the poverty of the mind. Kaya hindi niyo po maririnig yan sa prosperity preaching, yung cross, yung sacrifices ng Panginoong Jesucristo, yung kanyang kamatayan, yung kanyang redemption, yung kanyang yung justification natin on the cross. Wala yan. Sa mga prosperity gospel church, hindi nyo maririnig ang krus ni Kristo. Ang maririnig nyo yan linggo-linggo ay yun, to change your minds, change your attitude, strengthening your grip, no? Strengthening your grip on money. Can you imagine, makakapangilabot? Strengthening your grip on money, title pa lang eh. Kahit ipaliwanag mo yon, very catchy yung title, dun pa lang. Paano ko hindi nagsimba? Nakita lang yung title na yun, strengthening your grip on money. Kailangan pala yun, no? Kailangan pala na lakasan ko ang kapit ko sa pera. Manong pinalitan na lang na ibang topic na how to be a good how to be a good steward. Yun, mas malinaw yun eh. Kahit hindi nakasimba, nabasa, naintindihan eh. Ano yung clickbait sa mga YouTube, no? Pero tingnan niyo, pakinggan niyo lang po, strengthening your grip on money nang hindi ka nagsimbati. Yung paliwanag naman ng mga pastor, okay naman eh. Naintindihan ko po yung pinupunto. But the title, strengthening your grip on money. Ay, nako. Pangatlo, doing it right. Ito yung pangatlo. The prosperity ethics demands the acquisition of financial skills to enact one's faith. Dahil laging nasa mindset, yayaman ako, gagawa ka ngayon ng paraan, paniniwalaan mo to sa puso mo, gagawin mo ito. Kailangan gumawa ka ng hakbang para mo maabot ang bagay na ito. What is unique about Tan's and Sanchez writing is the untroubled integration of biblical principle with practical skills. Siyempre, gagamit ka ng mga talata para maabot mo yung gusto mong mangyari. At ang mga talata ng Biblia ang pinakamagandang gamitin dahil ang target naman nila ay mga nagsisimba. No? So, makikita po natin mga kapatid na doing it right, in other words, is an essential as the other elements of the prosperity ethic. To identify which skills matter, their readers need to know the difference between the rich and the poor in terms of financial beliefs and habits. Kaya nakasulat si Chinkitan ng librong For Richer and For Poorer. Binigyan niya ng distinction, yung mahirap at yung mayaman. So, yung mga mahirap, ano mga ugali ng mahihirap? So, ito yung kalagayan ng mahihirap. So, para mabago yan, kailangan mabago yan. Para yumaman, kailangan mabago yan. Baguhin ang mindset, baguhin ang In essence, parang hindi naman masama. Pero mga kapatid, kalaunan, you will realize na they are integrating biblical principle out of context. Na ang binabago ay panlabas na mga katangian ng tao at hindi panloob. Kaya nga po, pati preaching of the gospel, lilitaw dito na ang nagliligtas at ang bumabago ng buhay ay hindi ang Panginoong Diyos, kung hindi ang mga prinsipyong kanilang itinuturo. Nakuha niyo po yung aking pinupunto, no? So, for these authors, employment, paper investment, businesses, and activities that generate profit are God's sent or money machines. Boss Sanchez in particular believes that profit is encouraged in the scriptures, yung pagpapatubo. No? Ginagamit niya yung parable of the talent. Sinabi ron, mabuti pa, nilagay mo to sa bangko nang tumubo pa. So, ini-encourage nila na pwede naman pala na magpatubo. Biblical scholarship explains talents in terms of spiritual insight.
about the state of the world and what could be done to make it better. Thus, the parable validates neither capitalism nor profit-making. Pero kina Boss Sanchez, ayan, iba ang interpretasyon nila niyan. But in this book, ano po, sa libro ni, in the book of Boss Sanchez, no, the Catholic lay preacher instructs his reader to monetize their God-given gift to overcome financial difficulties. It means earning money from their talent. Citing from his personal experience, Sanchez writes that he began charging 100,000 pesos or 2,000 US dollars for his speaking engagement. Ganyan kamahal yan para maimbita mo, $2,000. Sanchez also recommends to stick to your game, which means focusing on one skill and specializing in your skills. Kaya, tingnan po ninyo yung mga messages niya mga yan, tinitipid. No? Ibig sabihin, ang mapapanood nyo lang sa kanila, yung mga gusto nilang ipapanood. Pero meron silang mga special message for special occasion para sa mga big time company. At yan po, mga yan, hindi pumapayag po yan na binibidyo while they are speaking sa mga event, like yung mga corporate event. Ayaw nila. Why? Para din yung mga comedy actor sa comedy bar. Ayaw nila lang ibinibidyo kasi pag napanood na ng mga tao yung kanilang binidyo, yung video na kanilang mga stint, yung mga sets, ano pa nga naman ang dahilan para dayuhin sila at panoorin sila gayong napapanood na sa YouTube itong mga bagay na ito. Kasi ang bawat paraan ng kanilang pagpapahayag na mensahe, pangangaral, dapat ay may bayad. Narinig ko na rin to sa ilang pastor ngayon Yung mga pastor na send ng kanilang GCash. No? Dahil sila ay most invited speakers, sila ay maraming invitasyon, at bawat invitasyon alam na kung ano yon. Di po ba? So, mga kapatid, again, binanggit ko ang mga bagay na ito para kayo magsuri. Sa Pilipinas po nangyayari ang mga bagay na ito. At hindi lang po yan kay Boss Sanchez at kay Chinkitan at kay Mike Velarde. Most of the G12 churches, ganyan po ang sistema. At makikita nyo po ito sa mga simbahang Pentecostal. Nakakalungkot, pero ito na po ang takbuhan ng mga simbahan ngayon. Nauumay na po ako sa ating tinatalakay. Sa pagtalakay po natin na to, sumisikat pa sila, nagiging curious pa kayo. So anyways, nabanggit ko lang because I want you to know that these things are existing right now in the context of the present day church. Kaya maging mapagsuri po kayo at inyo pong tingnan kung sino po talaga ang nagtuturo ng katotohanan at nagtuturo ng intensyon ay yumaman lang ng yumaman. Ito po ang inyong lingkod, si Pastor Well, para po sa Tinig ng Pag-asa. Magandang araw po, tayo po'y manalangin. Panginoong Diyos na makapangyarihan, marami pong salamat sa iyo pong pagtuturo. Ang layunin po ng aming pag-aaral ay i-expose at i-promote ang pagtuturo ng katotohanan at i-expose ang mga kamalian na turo ng mga prosperity preachers na ito. Ilabas mo po sa ganitong mga turo ang iyong mga tupa. Ilabas mo po sa ganitong mga pastor ang iyong kawan. At pagkalooban mo po sila ng pastor galing sa iyong puso na magmamalasakit at magpoprotekta sa kanilang mga pinaniniwalaan. Ama, bigyan mo po nawa ng tapang yung mga tunay na mga lingkod mo, ng backbone na manindigan sa katotohanan sa kabila ng pressure ng kagustuhan ng mundong ito na ang ma-promote ay ang prosperity gospel. Sana po, Panginoon, ay maunawaan ito ng mga tagapakinig ng Tinig ng Pag-asa at patuloy po silang maging tagapagsuri, tagapagbantay ng mga iglesyang kanilang kinaaaniban. Maraming pong salamat sa iyo po, Ama, ang lahat ng papuri. Ibinabalik ko po ito sa matamis na pangalan ng aming Panginoong Hesukristo. Amen and amen. Mga kapatid, ipagpaumanhin na po ninyo. Hindi po ako makapag-shoutout na sa inyo. At dahil po
Meron pong check-up si Mrs. ngayon na kailangan ko po siyang dalhin sa clinic. So maraming pong salamat. Magkita na lang po tayo uli sa linggo at sa Lunes sa kalooban ng Panginoon. At ito po ang inyong lingkod, si Pastor Ruel. God bless everyone.